Gusto nyo bang kumita sa TikTok kahit na wala kayong sariling product? O matagal na kayo dito sa TikTok, affiliate, pero hanggang ngayon, hindi nyo pa rin alam ang pag-promote ng maayos para makabenta. Kaya panoorin nyo to guys, no, itong video na to hanggang dulo dahil tuturuan ko kayo ng step by step kung paano nga ba mag-promote ng product dito sa TikTok affiliate ngayong 2025. So, kalaruhin muna natin guys, no? Ano nga ba yung TikTok affiliate promotion? Ang TikTok affiliate promotion is hindi lamang pagpo-post ng product links. Dito, kailangan natin ng strategy kung paano natin ipapakilala yung product sa mga viewers natin. At kung paano ka mag-engage at paano mo sila maiengganyo para bumili ng product mo. Sa madaling salita, storytelling plus value equals sales. Halimbawa, nagbibenta ka ng wireless microphone, huwag mo lang sasabihin sa kanila na bilhin nyo na to. Dapat gawan mo to ng kwento at ipakita mo sa kanila kung paano ito nakakatulong sa'yo at kung gaano ka convenient or anong problema ba yung nasusolve nito para sa'yo. So ngayon, pipili naman tayo ng product na ipopromote natin. Huwag ka basta-bastang magpo-promote or pipili ng product. Kailangan, ang pipiliin natin product is yung mayroong tatlong is. Ano ba yung tatlong is? Una, sellable, madaling ibenta. Pangalawa, simple, madaling ipaliwanag. Pangatlo, solving a problem. May kwento at ginagamit sa araw-araw. Pwede ka rin pumunta sa TikTok Shop Affiliate Dashboard para tingnan yung mga best-selling or trending na product. Piliin mo yung mas mataas ang komisyon. Mas mataas ang komisyon, mas maganda. Ngayon, ito yung pinaka-importante. Ang paggawa ng content. Dito madalas nagkakamali ang mga affiliate. Yung basta na lang nagpo-post ng product na walang kwento or value. Kaya ito yung mga effective content style na pwedeng gamitin. Una, product demo. Ipakita nyo, halimbawa, may product kayo. Ipakita nyo agad and explain mo sa kanila kung ano ba yung value or ano ba yung makukuha nila sa product na to. Ano ba yung problema na masusolusyonan ng product na to. Halimbawa, kinakalawang na yung mga gamit niyo sa bahay, dapat meron kayo nito. Yan. Kumbaga, alam na agad ng viewers natin na makakatulong talaga sa kanila to. Lalo na kung may mga kinakalawang na sila na kagamitan sa bahay. Diba? Kailangan direct to the point. And gumawa rin kayo ng before and after. Halimbawa, sabihin na, ito na rin yung gawin nating sample guys ha. Videoan nyo yung isang bagay na makalawang gamit ninyo, ay ni-sprayan. Halimbawa, ni-sprayan nyo yan. Una, makalawang siya. Madumi pa siya. Binibidyoan nyo. Then yung pinaka-after niya, siyempre, yung nalinis nyo na or nililinisan nyo na. Diba? Before and after. Para makita nila kung ano ba yung result pagka ginamitan natin ng product na pinopromote natin. Kasi pagka na-explain natin ng maayos sa mga viewers natin, talagang mag-click sila or bibili sila sa atin. Dapat maingganyo natin sila guys na mag-click or bumili. Diba? Kailangan, paano natin sila maiingganyo kung hindi natin ini-explain kung ano ba yung masosolve ng product na binibinta natin sa nila. Kaya kung halimbawa gagawa kayo ng video guys is sa unang 3 segundo or 3 seconds pa lang, mayroon na kayo agad na kumbaga, dapat mapahinto ninyo agad yung mga viewers ninyo. Mapahinto nyo yun para manood sila hanggang dulo. Kasi sa una pa lang ng 3 segundo at hindi nyo sila napahinto, ini-scroll lang yung mga video natin. Diba sa unang 3 segundo pa lang, dapat mainggan nyo natin sila na panoorin nila yung video natin hanggang dulo. Diba? Kailangan meron kang hook. 3 segundo pa lang, meron kang hook na talagang titigil sila at papanoorin yung video nyo hanggang sa bumili, di ba? Doon na sila bibili kung na-explain mo ng tama, di ba? Kung ano ba yung product na pinopromote mo, kung para saan or ano ba itong value or ano ba yung masusolusyonan na problema, di ba? Alam mo, siyempre may problema sila na kalawang, di ba? Masusolusyonan kasi meron kang binibenta na para sa kalawang. And pwede rin naman kayong gumamit guys ng mga trending music. Yan, sabayan din ninyo yung mga trending music. Alam mo, may video na kayong i-upload. Lagyan nyo lang ninyo ng trending music. Di ba?
ang dami ring kumikita dyan guys sa paggawa ng pagpo-promote ng product na nilalagyan ng trending music. Siyempre, medyo maiksi lang. Diba? Medyo maiksi lang. Or minsan kasi meron na tayong nagawa na product, di ba? Kumbaga, na-promote na natin yung product na yon, uulitin ulit natin, pero ibang style naman. Music na ang ilalagay natin, di ba? Yun, maganda yan. Nagbabiral din yan, yung mga ganyan. Nilalagyan ng trending music. Yan, sasabay din tayo sa trend. So, dito naman, guys, papasok yung voiceover. Yan, para sa mga hindi pa nakakalam, di ba? Voiceover, kumbaga, tapos na tayo. Alam mo, katulad ng ginagawa ko nito. Nagpo-promote ako ng product sa mismong harap ng camera na kasama ko, na nagsasalita ako, nagpo-promote. And yung pangalawa nating ginawa is, gagawa tayo ng video, music naman yung ilalagay natin, yung trending music. Yung pangatlo, dito na papasok yung voiceover na sinasabi, na tinatawag, di ba? Ang dami rin kumikita dito, voiceover lang yung ginagamit nila. Di ba? Mas madali itong voiceover kasi hindi ka nakaharap sa camera, lalo na sa mga mahiyain, di ba? Yung kumbaga, hindi pa kayo marunong magsalita sa harap ng camera. Yung voiceover ang ginagamit nila, di ba? Yan, ganoon. Pero siyempre, mas maganda pa rin na utay-utay yung nag-grow, kumbaga, natututo na tayong humarap sa camera. Katagalan, di ba? Katagalan. Dahil sa umpisa, ganun talaga. Na, wala ka pang confident, di ba, na humarap sa camera. Ngayon, pag mag-voiceover naman tayo, guys, gagawa na muna tayo ng video noon. I-edit natin yung video bago tayo mag-voiceover. Di ba? Papakita natin yung product. Di ba? Papakita natin lahat ng ano niya, papakita natin. Then, mag-voiceover na tayo. Punta na tayo sa editing app, voiceover, sasabihin natin kung ano ba yung product, di ba? I-explain din natin, gagawin din natin ng kwento. Di ba? Lalagyan din natin ng hook sa unang 3 second na video. And sa dulo, may call to action, siyempre. Para, kumbaga, doon na sila mapapabili. Di ba? Kasi voiceover yung ginamit natin. Di ba? Yan. Dapat may microphone din tayo para mas malakas. Di ba? Pag nag-voiceover tayo, mas malakas yung, natin, yung voice natin. Di ba? Talagang may inganyo yung mga viewers natin. Di ba? So, yun guys, bibigyan ko kayo ng sample ng hook. Di ba? Siyempre, mahirap din, kumbaga, baguhan pa lang tayo, hindi naman natin alam ano ba yung hook, ano ba yung mga hook na ginagamit ng mga nagpo-promote or mga affiliate. So, halimbawa, ito yung sampulan ko kayo ng hook kumbaga, sa unang 3 seconds na video, bago nyo i-explain yung product ninyo. So, yan, parang ganito guys yung ang daming nagtatanong kung saan ko nabili ito. O, di ba? Parang na sila, parang sa pagsalita mo na yun, hanggang doon lang yun, maiksi lang yun. Saka, kumbaga, doon na papasok yung, storytelling. Di ba? Sa gitna. Ang daming nagtatanong kung saan ko ba nabili ito. O, mako-curious sila kung ano ba yung ini-explain mo, di ba? Kung ano ba yung sinasabi mo. And isa pang sample guys hindi ko alam ganito pala kaganda to. Oh, di ba? Parang ganun lang kaiksi yung guys napakaiksi lang. O kaya ito ang dahilan kung bakit di ba? Parang binibiti natin sila, di ba? Ito yung dahilan kung bakit isipin nila ano ba yun? Ano ba yung dahilan na yun? O, di ba? Manunood sila agad. Kumbaga, itutuloy nilang panoorin yung video nyo. Di ba? Yan, katulad nito guys, para mas malinaw, halimbawa, sasabihin mo sa unang video mo, halimbawa, ganito. Kung isa kang affiliate, baka hindi mo pa alam ito. Kumbaga, mapapaisip yung manunood na makakita ng video mo. Ano ba to? O, di ba? Kung isa kang affiliate, baka hindi mo pa alam ito. O, di ba? Or kaya, kung wala ka pa ring benta hanggang ngayon, para sa yung video na to. O, di ba? Ganun lang yung mga hook na ilalagay natin sa unang 3 seconds ng video natin. So, ngayon, halimbawa, siyempre, gumawa na tayo ng video, i-upload na natin yan. Talagyan na natin ng product yan, ng product link. Siyempre, ang pinaka-importante pa dito, guys, is yung thumbnail. Kailangan may thumbnail na maayos and title. And hashtag, yan, lalagyan nyo ng hashtag yan. Di ba? Ang kailangan mas maganda pag gagawa kayo ng thumbnail is yung talagang clickable siya. Di ba? Pag nakita agad nila yung video mo, yung unang makikita nila is yung video mo. Yung unang makikita nila is yung thumbnail mo, di ba? Kung wala kang text man lang sa thumbnail, di ba? Di ba? Paano nila i-click? Mas maganda mayroon silang, kumbaga, mayroong pangalan ng product, di ba? May lalagay mo dun sa thumbnail. Kung ano ba yung product, para alam nila kung ano yung product na laman ng video mo, di ba?
thumbnail, din title, and hashtag. Yan, kailangan may hashtag yan. And siyempre, hindi lang basta post lang and promote, no? Kailangan din natin ng consistency. And siyempre, engagement strategy. Yan, kailangan natin yan guys. Nag-engage din tayo sa mga viewers natin or sa kapwa natin affiliate. Yan, hindi lang puro post-post or benta-benta. Siyempre, kailangan natin dito guys, pagka affiliate ka na or isa ka ng TikTok affiliate, nagpo-post ka, kailangan gumawa tayo ng video, no? Ng 1 to 3 video every day. Dapat ang nagagawa natin. 1 to 3 video yan. Tuloy-tuloy. Kung hindi nyo kaya ng 3, kahit isa lang, basta everyday yan, gagawin mo. Kung mag-upload ka umaga, alam mo, pag 3 video, upload ka ng umaga, tanghali, and gabi. Yan, ganun lagi yung, kung gusto mo talagang lumago or maging successful sa TikTok affiliate, ganun yung gawin mo. 2 to 3 video a day. Pero kung kaya mo pang mas madami, mas maganda, di ba? Then ito pa yung gagawin natin guys, pagka halimbawa, nakapag-upload na tayo ng video, i-check din natin yung analytics. Di ba? Kasi doon natin makikita sa analytics kung alin ba yung video natin na mas maraming views and clicks. Doon natin makikita na kung alin ba yung video na dapat nating ulitin. Halimbawa, may product tayo na ginawa, no, na nag-viral or maraming views. Kailangan nating ulitin yon. Kung magagawa ulit tayo ng panibagong video katulad nun, di ba? Ibang style naman, ibang strategy naman. Kasi iyon yung nagustuhan ng mga viewers. Kailangan nating ulitin yon, di ba? Para mag-viral yung mga video natin na katulad nung ginawa natin ng una, di ba? Doon natin makikita siya sa analytics. So, ito na nga guys, yung bonus tip. Kung gusto mo talagang mabilis na makilala ka, di ba, ng mga viewers mo, maglagay ka ng personal branding watermarks sa mga video mo. Alam mo, katulad sa akin, di ba, yung TikTok shop ko and Facebook ko, yan, pwede rin kayong gumawa guys ng Facebook. Habang nag-upload kayo sa TikTok, pwede rin sa Facebook page. Alam mo, katulad na sa akin, yung pangalan ng akin TikTok shop is Boss Rix. Yan yung ilalagay ko sa screen, Boss Rix, pero maliit lang siya. Alam mo, ilalagay mo lang sa gilid na screen, dito or dito. Para kumbaga kunin man ng ibang tao yung video natin, nandun pa rin yung pangalan natin na alam nila na hindi kanila yung video. Kumbaga sa atin yon, di ba? Alam na ay kay Boss Rix yung video na to Kinuha nila ni re-upload, di ba? Dapat ganon, lagyan natin yon. Makuha man ng iba, makikilala nila na ay si Boss Rix to, kanya to. May pangalan, di ba? Yun yung personal branding. Lagyan natin ng watermark. Di ba? Pangalan ng name natin sa Facebook o TikTok. So yun lang naman guys, YouTube, no? Yung pag-promote ng product dito sa TikTok para kumita tayo. Diba? Ganun lang. Kailangan lang nating i-explain sa kanila or ibigay yung solusyon sa mga problema nila. Ganun lang naman. Napakadali lang, lalo na pag naintindihan ninyo. So, para naman doon sa nagtatanong, no? Sa mga viewers natin, kung paano daw mag-promote ng product pagka wala kang hawak na product. So, ganito na yun guys, no? Pagka halimbawa wala kang product na hawak, ang gawin ninyo, hindi kasi pwedeng mag-promote pagka wala kang hawak or walang product. Paano mo may explain, di ba, kung para saan yung product na yun? Kailangan may product ka. Halimbawa, meron kang gamit sa bahay. Yun na lang yung product mo kasi lahat naman tayo may mga gamit sa bahay. Yun na lang yung gawa natin ng video. Para, kumbaga, nagagamit natin araw-araw, na-i-explain natin sila. Di ba? Kumbaga, madali siyang i-explain, madali siyang ipaliwanag sa mga viewers. Kasi pag wala kang hawak na product, mas mahirap yun. Hindi ka papaniwalaan ng viewers. Di ba? Hindi ka papaniwalaan kasi asan ba yung product na pinopromote mo? Yan, para saan ko comment, no? Meron tayong nag-comment na paano daw mag-promote ng product kung wala ka namang hawak, di ba? Tapos, may nagtanong pa sa atin na paano daw pagka wala daw bumili? Hindi wala daw kita. Malamang, pag walang bumili, wala talaga. Kailangan mo lang sipagan, di ba? Pero mas mahirap kung, halimbawa, hindi ka nag-affiliate, di ba? Hindi ka affiliate, mas walang bibili. Mas may bibili pa sa iyo pag nag-umpisa ka, di ba? Kailangan mo lang talagang simulan. Nauna kasi lalo sa mga baguhan, no? Nauna agad yung takot or negative mindset, no? Kailangan talagang positive lang tayo lagi. Yung hindi ka pa nag-uumpisa, parang talo ka na agad, di ba? Kasi paano kung wala daw bumili? Di ba? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Kaya kailangan subukan lang natin.
So, yun lang naman guys, no? At sa mga nagtatanong pa dyan or may mga katanungan kayo dyan guys, no? Mag-comment lang kayo sa ating comment section guys at gagawin ulit natin ng video or sasagutin natin yan sa mga gustong kumita sa online, no? Lalo na dito sa TikTok affiliate dahil napakarami ng kumikita guys para sabay-sabay tayong kumita dito, di ba? Napakagandang opportunity to guys, tong TikTok affiliate, ang dami ng kumikita. Kaya kung gusto niyo magsimula, ayan, umpisahan niyo na. May mga tutorial video tayo dyan guys. Check niyo na lang yung mga video natin sa playlist. May playlist tayo dyan para mapanood ninyo kung paano nga ba magsimula sa affiliate. So, yun lang naman guys, no? At kung nakatulong sa inyo ang video na to, don't forget to like and subscribe, no? Pakishare na rin guys, no, ng video na to para yun, makatulong din tayo sa mga gustong mag-TikTok affiliate. At maraming salamat sa panonood guys, no? At kita-kits na lang tayo sa next video. Peace out.